So welcome sa ating YouTube channel at pasensya na kayo at medyo mainit dito sa lugar natin at kaya maingay yung paligid kasi nag-electric pan tayo dito para maibsan yung init natin dito. So yung temperature natin dito is 40 degrees at huwag na natin patagalin pa. So ito yung itatopic natin. Ay, bago po tayo magsimula ay huwag kalimutan subscribe ang ating YouTube channel, Armwood Tech, at i-like ang ating Facebook page para updated kayo sa panibago nating video. Okay, so intro na tayo para sa ating vlog ngayong araw na ito. Okay, so hindi na natin patatagalin pa. Okay, so ano nga ba yung ito dun sa mga nakapanood doon sa pag-alis nung anti-feedback ay kung natatandaan niyo yung tungkol nga doon sa sinasabi nating crossover, maximizer, tsaka yung isa pang crossover. Kasi yung ginamit natin sa vlog ay yung sa 31 band graphic equalizer na kung saan ito yung nagpaalis o nagpapaalis doon sa feedback. So ngayon ay ginamit na natin yung 502H at itong 502C para malaman natin kung ano ba lumalabas yung vocal at yung payo na inilalabas dun sa tapon ng tunog. So itong mixer, tapos meron pa akong isa pang mixer dito na may isa pa akong mixer na ito yung gagamitin ito yung gagamitin ng tatay ko sa video para mamaya. Okay, so pasakali na tayo. Okay, so i-start tayo patungkol nga ako dito sa wireless uli. Kung natatandaan niyo yung tungkol nga ako dito sa so bubuksan natin. Ito yung wireless na kung saan ay binuksan natin siya. So meron akong dalawang stock ng battery. Ito dalawa. Ay hindi pala dalawa to. Apat na 1.5 volts na battery. Ayan, Duracell. Tapos pag naubusan ako ng battery, ito. Ayan, energizer. Ayan, energizer. Ayan. So ang pangit talaga kasi diyan yung tungkol nga dito sa in-order ko sa Lazada. Naubos pala yung karga nung battery na kasama nito. Tapos yung battery nito pinalitan ko siya ng Duracell, kaso pagka nilagyan mo siya ng battery dun sa mic, medyo mahigpit siya. Kaya mahigpit kasi meron siyang space para dito sa merong positive, negative, tapos ito yung positive. Tapos pumili ako pag in case na naubusan ako ng battery. Ayan, meron akong dalawa. Tapos ito yung mic. So install natin para mabilis na. So ituturo ko na lang kung paano ko install yung battery, yung mic tsaka yung wireless na lalagyan natin ng battery. Okay, so install natin siya ng wireless. Ito yung pala yung power supply, 220. Ito pala yung supply ng 220 volts sa likod. Para maintindihan po ninyo ito yung supply ng 220. Tapos ito yung output ng wireless. Tapos dito natin naksak yung wireless sa mixer para may doon dito nating itimpla yung so igigit na natin. Yan. So dito mga boss ay paano natin maititimpla ng ayos, kasi yung mula dito sa yung sasabihin natin na kasi ang connection talaga dito ay kung ano yung connection mula dito sa mixer papunta dito sa equalizer, hindi yung equalizer from equalizer to maximizer, from maximizer to crossover, from crossover to equalizer. Hindi yon. Ang connection talaga niyan dito sa mixer ay mula doon sa mixer papunta dito sa, ito yung sinasabi ko sa inyo from mixer to equalizer, from equalizer to
maximizer, from maximizer to crossover. Crossover. From crossover ng low frequency, ito yung low frequency, ay papunta dito sa 502H. Tapos yung mid frequency ng crossover ay papunta dito sa equalizer. From equalizer ay papunta dito sa 502C. Kasi ganun ang technique niyan. Yung pagtimpla-timpla ng mic ay napaka simple lang, pero mahirap siyang hanapan kung nasaan yung ano. So ang gagawin na lang dito is yung tatanggalin natin yung igigitna na lang natin yung gain, yung frequency niya dito, tapos yung peak yung effects papunta dito sa yung effects, siya yung magdadala dito, tapos siya rin yung mag-ano. Kasi ang pinakapangat lang talaga ang pinakapangat lang talaga dito sa mixer na to ay wala siyang concert hall na parang pag kunyari pupunta kayo ng Mawa Arena tapos makikita niyo yung makikita niyo yung sound system doon. Ngayon yung featuring doon sa Mawa Arena, doon sa sound system nila doon, ay ibig sabihin malang concert hall. Ibig sabihin yung sounds nila doon, pag nakatimpla siya ng mic, ay doon siya doon niya ilalabas yung reverb o yung timpla ng kanyang tunog. So yung pagka-reverb niya, halimbawa sisigaw kayo, pag sumigaw kayo, doon may lalabas yung reverb. Yun ang tawag doon sa ano natin. Hindi katulad nung iba na echo, kasi pag echo kasi hindi may kagad yung ano. So reverb lang, reverb. Okay. So eto bubuksan natin yung mic. Yung mic kasi ay meron siyang battery. Ayan, buksan natin. Ayan, battery niya. So pag binuksan siya, tingnan nyo maigi yung tingnan nyo yun. Pag nakabukas to, dapat nakabukas din yung ilaw nun. Pag pinatay, yun, bukas, yun, pansin nyo, yun. So depende lang kasi yan sa ng battery kasi minsan kasi ang battery kasi ng wireless ay minsan ganun talaga yung purpose ng kasi lahat naman ng battery talaga ay humihina at pinapalitan na panibagong battery. Okay, so ang gagawin natin ay magsasalita tayo. Ito yung ginagamitan natin Ito yung ginagamit natin pang frequency. Yung frequency niya nung tayo pupunta sa maximizer. So kung nasa ng feedback, doon tayo magbabase sa natin, sa equalizer at sa crossover, maximizer dapat, tsaka dito sa isa pang crossover. So lahat ng yan nabili ko lang naman yan sa Lazada pero ito hindi nakasali to, hindi na yan, wala na yan. Ngayon paano nga ba magtimpla ng mic? Unang-una, alisin lang natin yung pinakakalansing. Siya yung nagpapa-feedback para maibalik yung sound nung tunog, yung sound nung mic papunta doon sa speaker. Tapos ang nagiging problema lang talaga kasi diyan is yung tapon, yung sobrang kalansing. Kasi ang nagiging purpose lang talaga diyan ay ang gusto kasi nila is makalansing. Kung makalansing man talaga yung yung gusto nilang kung gusto nilang gawin, ay hihinaan na lang yung volume ng ampli. So lakasan natin dito. Yun. So lakasan natin dito Yan. So naka-on yung 502C. Dito natin yung 502C i-adjust natin dito. Pag nakitaan natin ng mataas na frequency yung mic.
na siyang nagpapa-feedback sa mic. Tapos kung wala namang problema dito tayo magbabase. Kasi unang-una siya yung nagpapa-feedback sa mic. Tapos yung mic ibabalik yung tunog papunta doon sa speaker. So naka-off pa yan, naka-off pa. Naka-off. Ngayon, ang gagawin natin ay bubuksan natin. So lalakasan natin dito para makita po na lahat Ito ay for the demo lang talaga. Okay, so dito tayo magbabase. Yan, lalakasan natin yung mic. So kung napapansin niyo walang feedback. Kasi nga wala siyang feedback kasi nakababa ito. Nakababa. Ayan, nakababa yung kanyang volume, yung volume ng wireless. So ang gagawin natin ay medyo tataasan lang natin yung volume ng mic. Gawin natin siya sa mga 10:30 o 11 o'clock, pwede na. Okay, so ang gagawin natin ay magsasalita tayo. Hello, 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 hello. Oo, tingnan nyo. So naka 11 o'clock yan Ngayon ang gagawin natin, ilalapit natin yung mic sa speaker para makita natin. Yan, meron siyang So set up natin yung camera para makita ninyo Okay, so kung pagbabasihan natin yung tungkol nga dito sa dun sa pagtanggal ng feedback, ay dito tayo magbabase sa equalizer. Kasi may mga nagsasabi kasi na bakit daw ngongo yung yung tunog, bakit daw ganon. Ngayon ang gagawin natin, dito tayo magbabase sa feedback dito sa frequency na to. Kasi unang-una kasi diyan yung yung pagkaka-trace kung nasaan yung feedback, ay dito tayo magbabase sa dito sa frequency ng 45. Itong turo ko sa inyo itong frequency ng crossover, dito tayo magbabase. Kasi ito yung pampababa ng frequency mula 45 to 680. Ngayon kung pipindutin nyo to, kasi hindi ko pwede pindutin yan, baka mabigla yung speaker. Ngayon kung pipindutin nyo yung times 10 70 times 10, di na yon, malaki-laking frequency na yon. Tapos yung frequency niya dito mapupunta yung niya dito dito natin patataasin yung frequency papuntang 9.6 from 1.4, 3.5 gagawin natin siyang 9.6. So ito yung volume ng ito yung low sa 502H, yung mid ay sa 502C. So ganun din dito, ganun din, parehas niya. Kung ano yung function dito, ganito din ang function dito, parehas din yan. Okay, so saan ba nagsisimula ang feedback? Unang-una yung sa frequency ng equalizer. Huwag nyo sasabihin ngongo yung tunog yung mic, huwag nyo sasabihin ngongo. Ang pagpukusan natin dito ay yung sa frequency. Huwag nyo magsasabi ng ngongo. Ngayon ang gagawin natin ay para hindi mabigla yung is hina na lang muna natin yung mixer para hindi kaagad-agad ma-feedback. Okay, so itutok muna natin yung mixer. Lakasan natin yung mixer. Hinamon na natin yung mixer para hindi mabigla yung speaker natin. Kasi kung mabibigla lang talaga yan, ibig sabihin yan
ang ibig talaga sabihin niyan ay magpi-feedback talaga kaagad yung 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 mic kung bubuksan natin yung mic. Okay, so nakapatay lang muna yung feedback, yung volume. Buksan natin. Yun. So dahan-dahan lang natin siyang anuhin. Dahan-dahan lang. So by the way nga pala naka-alauna yung ano niya ha. Alauna o 130. Okay. So ayan, naka 20 hertz. Yun. So sasalita ako. Hello, 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 hello. Yun. Yun. So magpi-feedback talaga yan kasi nga gawa nga ng kulob. Maliban lang kung open space yung ano nyo, yung venue na kung saan doon kayo magbabase. Kasi kaya may nagsasabi na bakit daw ngongo yung yung mic ay gawa nito. Ayan. Ayan. Kung mapapansin niyo, nagwi-whistle siya, Dito tayo magbabase. Ayan. Para hindi kayo mag-ano sa feedback. Ayan. Lakasan natin. Oy, nakatutok pala yung mic sa speaker ah. Okay, so lakasan natin. So dito na lang natin siya dito na lang natin siya i-focus. Yan, naka 930. Yan, naka 915. So okay na yung ganun. Tingnan natin. Hello, hello, hello. Yun o. So pwedeng lakasan natin yung, tsaka napansin nyo, kaya mahina yung, kaya biting yung sound nung mic kasi nga hindi pa nilalakasan tong main. Dapat kung mahina yung sound, yung volume ng mic, dito natin siya lalakasan kasi minsan bitin eh. Yun. So di ba napansin nyo, nagpi-feedback siya. Ngayon, nagagawin natin, yan. So, inahan natin dito. Inahan natin siya. Ganun talaga, nagpi-feedback talaga yan. Pag kulob ang bahay, o kwarto, o kung saan man kayo mag-aano, o kung saan man kayo pupwesto. Kasi ganun talaga eh. Ganun talaga purpose ng kwarto. Pag maliit ang kwarto, talaga magpi-feedback yung mic. Okay, so, dito. Inalang natin. Paalala ha, ang pag ng feedback ay ang paggamit ng mic ng wireless ay maganda po ito. Maganda po 'yan. Okay, so tignan natin. Hello, hello. Okay, so tignan natin yung kung nagpi-feedback pa ba. Alam ko magpi-feedback to kasi ang liit ng bahay eh. Wala tayong magagawa kasi gano'n talaga, nagpi-feedback talaga. Maliban lang kung malayo ka kung saan nakapwesto yung mic para matutukan yung kung saan kayo pupwesto. Tingnan nyo. O, di ba? Pero konting feedback lang, pwede na 'yon. Okay, so testing natin. Hello, 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 hello. Paano kung halimbawa malakas yung frequency ng sa wireless. Malakas ang frequency. Hihinaan nyo dito. Tsaka dito sa gain. Diyan nag-uumpisa ang pagpipidback ng mic. Dito. Yan. Nakaganyan yan ha, nakaganyan.
Tapos dito naka 20. Tapos paano kung isagad natin yung frequency ng nasa, I think mga nasa 20 kHz yata yan. Hihinaan naman natin to. Hinaan natin. Ayan. So hindi na ako gumamit ng crossover equalizer para hindi na kayo mahirapang magtimpla. Hindi na ako gumamit ng equalizer. Dito na tayo bumase sa sa frequency ng wireless. Okay, so magsasalita ako. Hello, hello. Hello, hello. 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 Yun. So pag halimbawa kung gusto niyo ng malakasan dito sa 20 mapupunta dito sa 15, tatagos sa 15. Okay, so lalakasan at sasalita ako. Hello, hello. 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 Kasi ang gusto kasi nila is matining yung tunog. Ayan, so hinaan natin, tapos lakasan natin yung gain. Kung gusto nyo lang na matining na tunog ayan, 40 to 60. Okay, so tingnan natin. Hello, hello. Hello. Check. Sup. Check. Check like this. Sup. Okay. So dito ay yan, naka-maximum na. Maximum ng 450, mga ganyan. So dito, Hello, hello. Check. Sup. so ibig sabihin maganda yung ginawa natin. Yun lang ay kung hindi kulob ang bahay na kinapupwestuhan ng speaker. Pati dito, ganun din dito. Kung malayo, kailangan mas malayo lang talaga malayo lang talaga sa space o sa espasyo ng bahay. Kasi nga pag mataas ang frequency, mataas din ang tsansa na magkaka-feedback. Yun nga lang, total malayo pa naman ng New Year, samantalin muna natin na buwan-buwan kasi ginagamit natin to para hindi masyado masira. Okay, so ngayon ang gagawin natin ay, kasi syempre totally malakas naman ang ano nito dito tayo magbabase sa maximizer tayo, tapos dito yan. Ang pinakamahirap kasi pag nagti-trigger kasi yan, pag nag-ano kasi nag-i-static gawa ng alikabok sa loob. Okay, so taasan natin by 16K. Tingnan natin. Hello, hello. Check. Sup. Check. So mahina pa yun mahina pa yun. Paano pag halimbawa malakas na? So dito natin siya ititimpla sa high na. Wag na yan. Dito na lang para mas maganda. So dito 40. Hello. Check. Sup. Oh, Di ba napapansin niyo na yung frequency niya na yung frequency niya na mataas na yung chance na magkaroon ng feedback. Ngayon, ang gagawin natin dito ay hihina natin, kasi pinakamahirap na talaga dyan is yung pagtimpla-timple. Tsaka ako
hindi na ako bumibili ng mga feedback eliminator na yan kasi ang pinakamabisang paraan lang talaga dyan ay yung pagtimpla-timpla na lang. So ang tanging magagawa na lang dito is timpla-timpla sa mixer, equalizer, maximizer, pati dito sa tsaka maximizer na para mas magandang tingnan. Ngayon kung saan nagmumula yung feedback, doon kayo magbabase. Yun. So dito lang talaga nagbabase yung nagmumula yung feedback. Tapos kung hindi nyo gusto yung lakas ng audio, dito kayo magbabase sa main. 'Di ba? So doon kayo magbabase sa main. Ngayon, ano ba yung ano pa ba hindi pa natin na topic? Ito pa, yung effects na iaano natin. So ang hindi ko lang nagugustuhan sa effects nito ay yung tungkol sa feedback sa tunog na hindi siya pang MOA Arena na tunog. Ngayon, dito tayo magbabase sa effects. So hinamon na natin yung gain, tapos sa 40. Hello. Okay, so taasan na lang kaya natin yung mic para yung sa wireless. Yung sa wireless na para mas maganda. Okay. Ito yung konting delay, tapos repeat. Wala kasi akong nagugustuhan dito sa effects nito Wala kasi akong nagugustuhan dito. Okay, so nakapatay yung effects nito. Okay, so ihanda lang natin yung yung ating monopod. So ngayon ay magbabase na tayo sa effects. Ngayon yung effects na gagawin natin ay pagbabasehan natin kung gaano ba kaganda ang effects nito para malaman natin kung okay ba yung effects na kasi ang gusto ko lang talaga is yung pang MOA Arena na effects, yung pang arena na effects, kaya hindi ko nagugustuhan yung effects nito kasi itong mixer na to ay in-order ko siya noong 2024 pa, so that is 2 years ago. Ngayon yung effects nito ay dito natin mababase kung alin ba dito yung hindi siya masyado echo, hindi echo siya. So ito yung repeat, hindi ko alam kung repeat yan o reverb o kung ano man yan, as ito yung magdadala dito. Yung effects nito ay dito siya magdadala dito. So ngayon yung effects ng feedback ng mic ay doon ilalabas yung effects mula dito papunta dito sa send. So hindi na po ito kasali. So sa send na lang tayo magbabase. Okay, so tingnan natin, lakasan natin yung gain masyado, pati itong volume. Okay, so umpisa tayo. Hello. Yung effects, tanggalin yung effects nito, buksan natin. Wala pa yan effects, bubuksan natin dito. Yan. So yun, tingnan natin yung delay, repeat. Yun. So yeah, so effect send. Yun, medyo sagad siya, tapos dito yung effects ng isang mic, tapos dito papunta dito yung send ng effects. Yan.
effect send, tapos delay, konti lang. Yan, konti lang, pwede na yan. Tingnan natin dito. Ang maganda lang talaga kasi diyan yung sa mixer ng kung saan meron siyang may mga naka-display na 1 2 3 4, may mga naka-display siya ng 1 2 3 4. Yun lang talaga mas maganda eh. Ito wala siyang naka-display na wala lang siya naka-display na 1 2 3 na mga nakalista kung ano yung mga effects na gusto mong gamitin. Ngayon, ang pagkakaiba dito sa effects na to, dito sa effects ng ano, ma-echo pa rin eh. Ma-echo. Ang gusto ko kasi talaga dito ay yung concert hall o yung pangmawa arena na tunog. 'Di ba? So kung gusto niyo ng ganon, yung pang reverb na hindi siya talaga totally echo, iba ang echo doon sa reverb, iba ang reverb sa echo. Ang echo kasi dito yan sa ampli, doon ina-adjust yung echo. Wala kang maririnig ni isang reverb na makikita doon sa ano. So tingnan natin. Hello, hello. Hinalang natin yung reverb effects. So yung yung ganun niya, yung doon nagkakaroon siya ng reverb. Pero yung pag magsasalita ka na doon sa vocal chords nung ano mo, doon pa lang malalabas na yung echo. Ay lalabas na yung echo niya. Pero yung sa yung ganun ay doon siya nagkakaroon ng echo, ng reverb. Okay, so tingnan natin. Hello, hello. Hello. Yung yung ganun niya, doon lumalabas yung reverb. Hello, hello. 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 Yo. So makikita natin nagkakaroon na siya ng pagbabago doon sa effects. Tingnan natin. Hello. 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 Yung delay niya, ganyan. 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 So kasi nilalaro-laro ko lang siya para may labas yung reverb. At gagawin natin siyang reverb yung echo, yung delay, tsaka yung repeat, tsaka yung effects. Nilalaro-laro natin siya. Hello. Yung lumalabas yung kanyang delay. So dito. Yeah. Delay, pwede na yan. Yung effects. Effects. Yun. Okay siya. Tapos yung so dito natin ipipit na yung feedback. Ay yung ano niya, gain, tapos high. Ganyan siya. Kasi totally yung feedback dito siya dito dapat siya lalakas. Yan. Dito dapat sa may pangkuli. Tapos sasagad natin kaagad yun. Kaya lang hindi pwede isagad yan, baka mabigla yung speaker. Okay. So totally sana ay meron kayong natutunan kasi ito lang naman talaga yung ginawa natin eh. Kasi unang-una yung titimpla ng mic is dapat may alis natin yung feedback para malaman natin kung ano ba talaga yung may ano natin. So maalis lang talaga yung feedback kung nasa malayo, nasa maluwag na venue. Ngayon,
yung gagawin nating pag feedback ay yung gagawin nating pagtimpla-timpla para ano natin yung feedback is yung ano, pagtimpla-timpla na lang. Doon na lang tayo aasa sa pagtimpla-timpla. Hindi natin alam kung maialis na ba natin yung feedback o syempre yung pag naialis natin yung feedback, i-adjust natin yung ano ng speaker para hindi na masyado ano, di ba? So kung may bala kayo mag-speaker o ilalabas yung ano, kung gusto niyo na yung speaker at ampli lang naman ang gagamitin, mixer, ampli, yun, doon na lang tayo magbabase sa pagtimpla-timpla. Pero kung magbabase kayo sa ampli na ano, dito sa ampli na tatawag dito yung ampli na may mixer, dito kayo magtitimpla. Yan, hinaan nyo lang tong ano. So wag nyo gagamitin yung volume ng ampli. Dito kayo magbabase sa volume ng mixer. Kasi magkaka-volume, may volume ka na ng mixer, magkaka-volume ka pa dito sa ampli. Diba? So paano pag halimbawa may music tapos biglang nagbukas yung mic, biglang nag-feedback, okay, sabihin natin ay hindi magpi-feedback yung ano, hindi magpi-feedback yung mic pag may mixer. O sabihin natin magpi-feedback yung mixer ay yung mic, habang may music magpi-feedback yung mic nakabukas. So ngayon ang gagawin, sabihin natin na ano na ay magpi-feedback yan. O sige, try nating buksan yung USB. Magta-try tayo ng USB na may feedback na magkaano. So hindi tayo mag-music, puputol-putulin natin at baka tayo para iwas tayo sa copyright. So tingnan natin, magpi-feedback na walang magpi-feedback siya na walang magpi-feedback na may mic. So tingnan natin. Ito yung mic ha. Ito yung mic. Yun. Yan. So kung makikita nyo. Okay, so kung makikita nyo, ito yung mic ha. Oh. Pasensya na kayo at may electric pan eh. Okay. So ang gagawin natin, tututok natin yung mic. Tapos yung gain, hinaan natin. Ito yung gain, dilalaro-laro ko lang ha. Ayan. So ang gagawin natin ay yung mic ay igaganyan natin. Gano'n natin. Yun. So para kita na. Ito yung music. Yun. Doon nagti-trigger yung yung mic. Pag may music, doon nagti-trigger yung mic. So tingnan natin. Yun. Tingnan natin. Walang effects to ha, walang effects. Yun. So pag may music siya, nagpi-feedback yung mic. So nakabukas yan, tingnan natin. Yun. Patayin natin. Yun. May music siya pero nagpi-feedback. So gawin natin, pihitin natin. Tingnan natin. Yun. Isa pa.
Yun. So, gagawin. So, yun. Alam nyo kung anong ginawa ko dyan para matanggal yung feedback kahit may music. Ayan lang siya. Ayan lang siya, oh. Yan. Mababa yung gain. Tapos, nasa tatagos lang siya ng 40. Lilihis lang siya ng 40. So, ganun lang. Laro-laruin nyo lang yung yung mixer. Laro-laruin yan para matanggal yung feedback. So, ganoon lang talaga ang process sa pagtanggal ng feedback. Yung pag may music, kailangan patayin mo yung music. Kasi unang-una dyan, mga kaibigan, yung pag ng music kasi, hindi naman totally, hindi naman totally, pag binuksan mo yung mic, pag binuksan mo talaga yung mic, totally naman siya, magpipidback ng may music. Pero doon sa proseso na ginawa natin ay nilaro-laro lang natin yung mic para in case na magkaroon ng feedback ay kailangan natin patayin yung mic para magkaroon naman ng music yung mixer. Okay? So, ano natutunan natin dito? Alam ko wala kayong matutunan sa video na to eh. Kasi alam niyo naman na pinaliwanag ko na, pero alam ko naman na wala kayong matututunan dito sa video na to kasi alam ko naman na pinaliwanag ko na kung ano yung gusto ninyong mangyari, kung gusto ninyong matutunan kung ano ba talaga yung setup na ginawa natin. Pero kung may mga natutunan kayo doon sa video na ginawa ko, okay lang naman kasi unang-una nagpapasalamat tayo sa mga subscriber na nag-subscribe dito sa nag-like sa Facebook at nag-subscribe sa YouTube. Alam ko ang ating Armotech ay nasa 389 subscriber lang. So doon sa mga subscriber, mag-unsubscribe na lang kayo kung wala kayong matututunan. Mag-unsubscribe na lang kayo kung gusto nyo, di ba? At doon sa mga doon sa mga